EPP ICT 4 Term 1 Week 1. Let's learn about Introduction to Computer. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan. Ang mga mag-aaral ay naipaliliwanag ang kahalagahan ng computer at iba pang computing devices. Mga layunin. Una, natatalakay ang mga bahagi at gamit ng computer at peripherals nito. At pangalawa, natatalakay ang basic computer operations. Para sa nilalaman o paksa ng ating aralin, ito ay Introduction to Computer. Kahalagahan ng computer at computing devices. Mga bahagi ng computer system. Basic computer operations. Gaya ng booting and shutting down computer. Keyboarding techniques at mouse techniques. Unang araw. Ang mga computer ay mahalagang bahagi ng maraming aspeto ng modernong buhay, mula sa pag-aaral at libangan hanggang sa komunikasyon at iba pa. Ang pag-unawa sa inyong interaksyon sa mga computer ay makakatulong sa atin na bumuo ng matibay na pundasyon para sa aralin natin ngayong araw. Ang mga bahagi ng computer system ay monitor, system unit, keyboard, mouse, speaker, camera, printer, USB, headset. Sino sa inyo ang gumagamit ng computer sa araw-araw? Para saan ninyo ito ginagamit? Ano ang mga karanasan ninyo sa paggamit ng computer? Ano ang mga bagay na madali o mahirap para sa inyo? Sa pagtatapos ng aralin na ito, maiintindihan natin ang kahalagahan ng computer at iba't ibang computing devices. Malalaman natin ang mga pangunahing bahagi ng computer system at matututunan natin ang basic computer operations tulad ng pag-boot, pag-shutdown, keyboarding techniques at mouse techniques. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng computer at computing devices? Paano nito mapapadali ang ating buhay? Ano ang mga bahagi ng computer na alam ninyo? Paano ito gumagana? Ano ang kahalagahan ng tamang paraan ng pag-boot at pag-shutdown ng computer? Ating kilalanin ang mga mahalagang termino para sa ating aralin. Computer. Ano nga ba ang computer? Ang computer ay isang makinang elektroniko na gumagamit ng digital signal sa pagproseso ng mga komplikadong problema sa matematika, paggawa ng mga formal na dokumento o ulat, pagtatago ng datos o program upang mapadali ang gawain, at paglilibang. Computer system. Ang computer system ay ang kabuoang sistema ng mga bahagi at proseso na bumubuo ng isang computer. Booting. Ano naman ito? Ang booting ay ang proseso ng pagpapatakbo ng operating system or OS at iba pang mga software sa isang computer mula sa kapangyarihang off hanggang sa nagiging fully operational ito. Shutting down. Ano naman ang kahulugan nito? Ang shutting down o pagpapatigil ay proseso ng pagpatay ng lahat ng operasyon ng computer
at pagpapatigil sa pagpapatakbo ng mga programa at operating system nito. Keyboarding techniques. Ano naman ito? Ang keyboarding techniques ay mga pamamaraan o kasanayan sa paggamit ng keyboard ng isang computer ng mabilis, epektibo at may kaunti o walang pagkakamali. Mouse techniques. Ano naman ito? Ang mouse techniques ay tumutukoy sa mga pamamaraan o kasanayan sa paggamit ng mouse ng mabilis, epektibo at may kaunti o walang pagkakamali. Kaugnay na paksa bilang isa. Kahalagahan ng computer at computing devices. Ang mga computer at computing devices ay napakahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Ginagamit natin ito sa pag-aaral, trabaho at maging sa libangan. Ano-ano ang mga pwedeng magawa ninyo gamit ang inyong computer o smartphone? Ano-ano ang kahalagahan ng computer at computing device sa ating pang-araw-araw na gawain? Ano ang computer at computing device? Iyan ang tatalakayin natin sa araw na ito. Computer. Ang computer ay isang elektronikong makina na tumatanggap ng datos o input. Pinoproseso ito at nagbibigay ng resulta o output. Ginagamit ito para sa iba't ibang gawain tulad ng paggawa ng dokumento, paglalaro, pag-aaral at pagbabrowse sa internet. Halimbawa, gaya ng desktop computer at laptop. Computing devices. Ang computing devices ay mga electronic na kagamitan na ginagamit upang mag-input, magproseso, mag-imbak, at maglabas ng impormasyon. Ito ang mga mismong gadget na ginagamit natin. Halimbawa ng mga computing devices ay desktop computer, laptop, smartphone, at tablet. Ang computer ay may malaking kahalagahan sa ating modernong buhay. Narito ang ilang mga aspeto kung bakit ito mahalaga. Una, ito ay para sa komunikasyon. Ang computer ay nagbibigay daan sa atin na makipag-ugnayan sa iba't ibang tao sa buong mundo. Sa pamamagitan ng email, social media, at iba pang online platforms, mas madali nating maiparating ang mensahe sa mga kaibigan, pamilya at trabaho. Pangalawa, edukasyon. Ang computer ay isang mahalagang tool sa edukasyon. Ito ay ginagamit para sa online learning, research at pag-aaral. Maaari tayong mag-access sa malawakang impormasyon mula sa internet, e-books, at educational software. Pangatlo, trabaho. Sa kasalukuyan, maraming trabaho ang nangangailangan ng computer literacy. Ito ay ginagamit para sa data entry, accounting, graphic design, programming, at iba pa. Ang computer ay nagpapabilis ng trabaho at nagpapataas ng produktibidad. Pang-apat, negosyo. Ang computer ay kritikal sa mga negosyo. Ito ay ginagamit para sa inventory management, customer service, marketing at financial transactions. Ang mga online platforms ay nagbibigay daan sa mga negosyo na makipagkalakalan sa iba't ibang bansa. Panglima, entertainment. Ang computer ay nagbibigay daan sa atin na manood ng mga pelikula, makinig sa musika, maglaro ng video games at mag-browse sa internet. Ito ay isang libangan at pampalipas oras. Pang-anim, scientific research.
Ang computer ay ginagamit sa mga scientific simulations, data analysis at modeling. Ito ay nagbibigay daan sa mga scientists na mas mapabilis ang kanilang pananaliksik. At ngayon ay dumako na tayo para sa gawain bilang isa. Isulat sa loob ng gitnang bilog ang kahalagahan ng computer at computing devices. Balikan ninyo ang ating pinag-aralan ngayon. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang 2. Mga bahagi ng computer system. Ang computer ay parang katawan ng tao. Upang mas madaling maintindihan ang mga bahagi ng computer system, ihahambing natin ito sa katawan ng tao. Ang pagkakaroon ng konkretong imahe ay makakatulong sa atin na mas maunawaan kung paano gumagana ang bawat bahagi ng computer at ang kanilang kahalagahan. Ang CPU ang utak, ang monitor ang mata, ang keyboard at mouse ang mga kamay, at ang storage devices ay ang memorya. Alamin natin ang gamit ng mga sumusunod na bahagi ng computer. Keyboard. Ang keyboard ay ginagamit para mag-type ng mga titik, numero at mga simbolo. Mouse. Ito ang kumokontrol sa galaw ng on-screen pointer at isinasaad din nito ang gagawin ng computer. PC camera. Kadalasan itong ginagamit sa video conference o video chat at sa pagkuha ng larawan. CPU, microprocessor. Ito ang utak ng computer. Ito ang nagpoproseso ng lahat ng impormasyon at nagkokontrol ng lahat ng gawain. Katulad ng utak ng tao, ang CPU ang nagpapasya kung ano ang susunod na gagawin batay sa mga natanggap na impormasyon. Monitor. Ang monitor ang mata ng computer. Dito natin nakikita ang lahat ng impormasyon, larawan at video. Katulad ng mga mata ng tao na nagdadala ng visual na impormasyon sa utak, ang monitor ay nagpapakita ng visual na impormasyon mula sa CPU. Printer. Ginagamit ito upang maimprenta o mailimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer. Speaker. Dito lumalabas ang tunog na galing sa computer. CD or DVD. Ginagamit ito upang i-play ang media files o mag-burn at mag-save ng datos o impormasyon. Storage devices o memorya. Ang storage devices tulad ng hard drive at SSD ay ang memorya ng computer. Dito iniimbak ang lahat ng impormasyon at data. Katulad ng utak ng tao na nag-iimbak ng mga alaala at kaalaman, ang storage devices ay nag-iimbak ng mga file, dokumento at iba pang impormasyon. Alam ba ninyo kung ano ang mga pangunahing bahagi ng isang computer? Bakit kaya mahalaga ang bawat bahagi ng computer? Basic parts of a computer. Ang mga bahagi ng computer ay monitor, CPU, keyboard, mouse, speaker, microphone, at printer. Tingnan ninyo ang diagram na ito ng computer system. Ang monitor ang nagpapakita ng output. Ang monitor ay isang output device na ginagamit upang magpakita ng mga visual na impormasyon mula sa computer.
Narito ang ilang mahalagang punto patungkol sa papel ng monitor bilang isang output device. Una, pagpapakita ng mga larawan at text. Ang pangunahing tungkulin ng monitor ay magpakita ng mga larawan, text, at iba pang mga graphic na nilikha ng computer. Ito ang nagbibigay sa mga gumagamit ng visual na representasyon ng data, application interfaces, at iba pang mga elemento sa screen. Pangalawa, pagpapakita ng video at multimedia content. Ang monitor ay nagbibigay daan sa mga gumagamit na panoodin ang mga video, pelikula, at iba pang mga multimedia na nilalaman sa computer. Ito ay nagbibigay ng immersive na karanasan sa mga gumagamit habang naglalaro, nanonood ng video, o kahit nagtatrabaho sa mga graphical na aplikasyon. Pangatlo, pagpapakita ng grafiko at animasyon. Ang monitor ay may kakayahan na magpakita ng mga complex na grafiko at animasyon. Ito ay mahalaga sa mga graphic design, video editing, at gaming, kung saan ang mataas na kalidad ng visual na output ay kritikal. Pang-apat, resolusyon at refresh rate. Ang mga technical na katangian ng monitor tulad ng resolusyon at refresh rate ay nagtatakda ng kalidad ng output na ipinapakita nito. Ang mas mataas na resolusyon at refresh rate ay nagre-resulta sa mga malinaw at mas mabilis na mga larawan sa screen. Panglima, multiple monitor setups. Sa ilang mga kaso, ang mga gumagamit ay maaaring magkaroon ng multiple monitors na konektado sa kanilang computer. Ito ay nagbibigay ng mas malawak at workspace at nagpapadali sa multitasking sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming espasyo sa pagpapakita ng mga application at mga window. Ang CPU o Central Processing Unit ay ang pangunahing bahagi ng isang computer na responsable sa pagproseso ng impormasyon. Narito ang ilang mahahalagang tungkulin ng CPU. Una, pag-execute ng mga instruksyon. Ang CPU ang nagpapatakbo ng mga instruksyon na ipinadala sa kanya mula sa memorya ng computer. Ito ay naglalakad sa mga komputasyon, pag-aaral, at pagproseso ng data ayon sa mga commands na itinakda ng program. Pangalawa, pagproseso ng aritmetiko at logic. Ang CPU ay naglalaman ng mga circuits na may kakayahang magproseso ng aritmetiko tulad ng pagdagdag, pagbawas, pagpapalit, at mga logic operations tulad ng mga kumparahan at paghahambing ng mga numero. Ito ang nagpapatakbo ng mga mathematical na kalkulasyon at logical na operasyon. Pangatlo, pamamahala ng I/O operations. Ang CPU ay nagpapatakbo ng mga operasyon ng input and output or I/O sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga input devices tulad ng keyboard at mouse at mga output devices tulad ng monitor at printer. Ito ang nagpapabago sa paglipat ng data sa pamamagitan ng memorya at mga peripheral device. Pang-apat, paghahanda ng data. Bago ang proseso, ang CPU ay nagpapakete ng data mula sa memorya sa mga manipulable na unit, tulad ng mga register nito. Ito ay upang maging mas mabilis at epektibo ang pagproseso ng mga operasyon. Ang keyboard at mouse ay mga input device na ginagamit upang magbigay ng input o datos sa computer. Narito ang mga pangunahing tungkulin ng bawat isa. Unahin natin ang keyboard. Ang keyboard ay isang input device na binubuo ng mga keys na nagre-representa ng mga letra, numero,
simbolo at mga function keys. Ginagamit ito upang mag-input ng text, commands at iba pang mga datos sa computer. Ang mga gumagamit ay nagpapatakbo ng mga keys gamit ang kanilang mga daliri at ang computer ay tumatanggap ng mga signal mula sa keyboard at nag-i-interpret ng mga ito bilang mga character o commands. Ang mga keyboard ay maaaring may iba't ibang layout depende sa lokalidad tulad ng QWERTY, AZERTY at Dvorak at maaaring mayroong mga karagdagang function keys at shortcut keys para sa iba't ibang mga gawain. Ang sumunod naman ay ang mouse. Ang mouse ay isang input device na karaniwang binubuo ng isang body at isang mouse pointer o cursor. Ginagamit ito upang mag-navigate sa computer interface at magpili ng mga elemento sa screen. Ang mga gumagamit ay gumagalaw ng mouse sa isang pad o surface at ang computer ay nagtutugon sa mga galaw na ito sa pamamagitan ng paggalaw ng mouse pointer sa screen. Ang mouse ay mayroon ding mga buttons tulad ng left button, right button at scroll wheel na maaaring gamitin para sa pag-click, pag-right click at pag-scroll sa mga interface at mga elemento sa screen. Ang sumunod naman ay ang storage devices. Ang storage devices ay mga aparato at device na ginagamit upang magtago at magpreserba ng impormasyon, data at mga files sa isang computer system. Narito ang ilang mahalagang aspeto tungkol sa papel ng storage devices. Una, paggamit ng permanent storage. Ang storage devices ay ginagamit upang magtago ng impormasyon ng permanente sa loob ng computer. Ito ay naiiba sa temporary storage tulad ng RAM o Random Access Memory, kung saan ang data ay nawawala kapag nawala ng kapangyarihan ang computer. Pangalawa, talagang memorya or non-volatile memory. Ang mga storage device ay karaniwang mayroong non-volatile memory na nangangahulugang ang mga datos na nakaimbak ay nananatiling nariyan kahit na mawala ng kapangyarihan ang device. Ito ay nagbibigay ng pangmatagalang pagpreserba ng mga file at impormasyon. Pangatlo, iba't ibang uri ng storage devices. Mayroong iba't ibang uri ng storage devices, kabilang ang mga sumusunod. Gaya ng hard disk drives or HDD. Ito ang traditional na storage device na gumagamit ng mga mechanical na arm na nagbabasa at sumusulat ng data sa mga magnetic platters. Sumunod, solid state drives, SSD. Ito ay mas modernong uri ng storage device na walang moving parts. Ito ay mabilis, tahimik at mas matibay kaysa sa HDD. Flash drives. Ito ay maliit na portable storage device na karaniwang ginagamit upang magdala ng mga file mula sa isang computer patungo sa isa pang computer. Cloud storage. Ito ay isang uri ng storage na nagbibigay daan sa mga gumagamit na mag-imbak ng kanilang mga file sa internet, na nagbibigay daan sa kanila na ma-access ito mula sa anumang device na may internet connection. Ang pang-apat naman na mahalagang aspeto tungkol sa papel ng storage device ay ang organisasyon at access sa impormasyon. Ang storage devices ay nagbibigay ng paraan para sa organisasyon at access sa impormasyon. Ang mga file system at file management software ay ginagamit upang mag-organisa at mag-access sa mga file at folder sa loob ng storage device. Ang sumunod naman ay ang printer. Ang printer ay isang output device na ginagamit upang mag-produce ng mga hard copy o printed na kopya ng mga dokumento, larawan at iba pang mga elemento mula sa computer. Narito ang ilang mahalagang aspeto tungkol sa papel ng printer.
Una, pagprint ng mga dokumento at larawan. Ang pangunahing tungkulin ng printer ay magprint ng mga digital na file at mga dokumento mula sa computer sa anyo ng mga printed na kopya. Ito ay maaaring maging mga dokumento sa teksto, larawan, presentasyon, spreadsheet at iba pa. Ang pangalawa ay ang iba't ibang uri ng printers. Mayroong iba't ibang uri ng printer na may kanya-kanyang mga katangian at paggamit, gaya ng inkjet printers. Ito ay mga printer na gumagamit ng mga liquid ink cartridge upang mag-produce ng mga larawan at mga dokumento. Karaniwang ginagamit ito para sa mga personal na pangangailangan o sa maliit na opisina. Sumunod ay ang laser printers. Ito ay mga printer na gumagamit ng laser technology upang mag-print ng mga dokumento. Karaniwang mas mabilis ito kaysa sa inkjet printers at kadalasang ginagamit sa mga malalaking opisina o negosyo. Ang sumunod naman ay ang multifunction printers or MFP. Ito ay mga printer na may kakayahan din sa pag-scan, pag-copy at pag-fax ng mga dokumento bukod sa pag-print. Ito ay kadalasang all-in-one device na may mga pag-andar ng scanner, copier at fax machine. Ang sumunod naman ay ang 3D printers. Ito ay mga printer na may kakayahan sa pag-print ng mga tatlong-dimensional na mga bagay mula sa digital na disenyo. Karaniwang ginagamit ito sa mga industriya tulad ng pagmamanupaktura, pagdisenyo, at pagpapalabas ng mga prototipo. Ang pangatlo namang aspeto ay ang paggamit sa mga larangan. Ang printer ay mahalagang bahagi ng mga larangang tulad ng edukasyon, negosyo, sining at industriya. Ito ay ginagamit para sa pagprint ng mga akademikong papel, mga dokumento sa opisina, marketing materials, larawan, mga blueprint, at marami pang iba. At ang pang-apat ay pagiging bahagi ng computer setup. Ang printer ay karaniwang kasama sa computer setup, lalo na sa mga opisina at tahanan kung saan ang mga printed na kopya ng mga dokumento ay mahalaga para sa pagsasagawa ng mga gawain at pagpapadala ng impormasyon. Ngayon naman ay gawin na natin ang gawain bilang dalawa. Tama o mali. Para sa gawain A, narito ang panuto. Tukuyin kung ang mga sumusunod na pahayag ay tama o mali. Ilagay ang T kung tama at M kung mali. Para sa unang bilang, ang keyboard ay ginagamit para mag-scan ng mga larawan. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay M. Mali. Pangalawa, ang monitor ay output device na nagpapakita ng mga larawan, salita at iba pa. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay T. Tama. Pangatlo, ang printer ay ginagamit para mag-input ng mga titik at bilang. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay M. Mali. Pang-apat, ang mouse ay mayroong buttons para mag-click at mag-scroll. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay letter T. Tama. Panglima, ang headset ay ginagamit para sa audio output at voice communication. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay
Letter T, tama. At pang-anim, ginagamit ang scanner upang maglimbag ng mga dokumento. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay letter M, mali. Para naman sa gawain letter B, panuto, tukuyin ang mga bahagi ng isang computer. Piliin ang iyong sagot mula sa mga salita sa loob ng kahon. Mga bata, maaari ninyong i-pause ang video upang mapag-isipan ninyo kung ano ang tamang pangalan ng mga larawan. Kung nasagutan nyo na ang lahat ng mga larawan, ire-reveal ko na ang tamang sagot. Ang unang larawan ay tinatawag na System Unit. Ang pangalawang larawan naman ay ang Printer. Ang pangatlong larawan ay Compact Disc. Ang pang-apat na larawan ay Headset. Ang panglimang larawan ay Monitor. Ang pang-anim na larawan ay Keyboard. At ang panghuling larawan ay Mouse. Para naman sa susunod na gawain, kilalanin ang mga sumusunod. Una, ginagamit ito para mag-type ng mga titik, numero at mga simbolo. Ano ito? Magaling! Ito ay keyboard. Pangalawa, ito ang kumokontrol sa galaw ng on-screen pointer at nagsasaad ng gagawin ng computer. Ano ito? Tama, ito ay mouse. Pangatlo, kadalasan itong ginagamit sa video conference o video chat at sa pagkuha ng larawan. Ano ito? Tama, ito ay PC camera. Pang-apat, tinagurian itong utak ng computer at matatagpuan ito sa loob ng system unit. Ano ito? Tama, ito ay CPU microprocessor. Panglima, katulad dito ng telebisyon kung saan lumalabas sa pamamagitan ng display ang mga impormasyong nanggagaling sa computer. Ano ito? Tama, ito ay monitor. Pang-anim, ginagamit ito upang maimprenta o malimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer. Ano ito? Magaling! Ito ay printer. Pang-pito, dito lumalabas ang tunog na galing sa computer. Ano ito? Tama, ito ay speaker. At pangwalo, ginagamit ito upang i-play ang media files o mag-burn at mag-save ng datos o impormasyon. Ano ito? Tama, ito ay CD or DVD. Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 3. Basic computer operations. Booting and shutting down the computer. Ang tamang pag-boot at pag-shutdown ng computer ay mahalaga upang maiwasan ang pagkasira ng hardware at pagkawala ng data. Paano ninyo karaniwang ino-on at ino-off ang inyong mga computer?
Ano ang mangyayari kung hindi natin tamang i-shutdown ang computer? Keyboarding techniques. Ang tamang posisyon ng kamay at daliri sa keyboard ay makakatulong upang mapabilis ang pagtatype at maiwasan ang sakit sa kamay. Ano ang karaniwang posisyon ng inyong kamay habang nagtatype? Ano ang mga nararamdaman ninyo pagkatapos ng matagal na pagtatype? Mouse techniques. Ang tamang paghawak at paggamit ng mouse ay makakatulong upang maiwasan ang pagkapagod at pinsala sa kamay. Paano ninyo karaniwang hinahawakan ang inyong mouse? Ano ang mga problema na nararanasan ninyo sa paggamit ng mouse? Sino sa inyo ang may ideya kung paano isinasagawa ang mga sumusunod? Una ay ang booting and shutting down computer. Pangalawa, ang keyboarding techniques. At pangatlo, ang mouse techniques. Mga dapat sundin sa basic computer operation tulad ng booting and shutting down computer, keyboarding techniques, and mouse techniques. Ang mga dapat sundin sa booting and shutting down computer. Una, mga hakbang sa pag-boot ng computer. Letter A, pagpindot ng power button ng system unit. Pangalawa, paghihintay hanggang sa lalabas o magpakita ang desktop. Sumunod, mga hakbang sa pag-shutdown ng computer. Una, pag-click sa start button sa taskbar. Pangalawa, pagpili ng shutdown o restart. Pangatlo, paghihintay hanggang sa ganap na mag-off ang computer. Narito naman ang mga dapat sundin para sa keyboarding techniques. Una, tamang posisyon ng mga daliri sa keyboard or home row keys. Pangalawa, magsanay sa pag-type ng mga salita o pangungusap. Pangatlo, gawin ang keyboarding drills upang masanay ang inyong mga daliri sa tamang keyboarding techniques. Narito naman ang mga dapat sundin para sa mouse techniques. Una, mga pangunahing pamamaraan sa paggamit ng mouse tulad ng click, double click, right click, drag. Ngayon ay gawin na natin ang gawain bilang 3. Piliin ang titik ng tamang sagot tungkol sa paksa na booting and shutting down computer. Una, ano ang tawag sa proseso ng pagbubukas ng computer? A. Rebooting, B. Shutting down, C. Booting, D. Restarting. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Booting. Pangalawa, anong kailangang gawin upang isara ng maayos ang computer? A. I-off ang monitor. B. I-log off ang user account. C. I-hibernate ang computer. D. I-shutdown ang computer. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. I-shutdown ang computer. Pangatlo, anong tawag sa pagkakaroon ng kakayahang mag-type nang hindi tinitignan ang keyboard? A. Touch typing, B. Click typing, C. Visual typing, D. Slow typing. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Touch typing. Pang-apat,
Paano mo maiiwasan ang pagkakamali sa pag-type habang gumagamit ka ng keyboard? A. Gamitin ang isang mabilis na computer. B. Gamitin ang isang malaking keyboard. C. Mag-practice ng touch typing. D. Huwag gamitin ang keyboard. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Mag-practice ng touch typing. Panglima, anong bahagi ng mouse ang ginagamit para pindutin ang mga bagay sa screen? A. Scroll wheel. B. Left button. C. Right button. D. Mouse pad. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, left button. Pang-anim, paano mo inililipat ang cursor sa screen gamit ang mouse? A. Mag-click sa screen. B. I-drag ang mouse sa mousepad. C. Pindutin ang left button at i-drag ang mouse. D. Pindutin ang right button at i-drag ang mouse. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Pindutin ang left button at i-drag ang mouse. Ngayon ay dumako na tayo para sa formative assessment. Panuto, basahin at sagutin ang mga tanong. Bilugan lamang ang titik ng tamang sagot. Una, ito ay katulad ng telebisyon kung saan lumalabas sa pamamagitan ng display ang mga impormasyong nanggagaling sa computer. A. Keyboard. B. Monitor. C. Mouse. D. Printer. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, monitor. Pangalawa, ito ay isang makinang elektroniko na gumagamit ng digital signal sa pagproseso ng mga komplikadong problema sa matematika, paggawa ng mga formal na dokumento o ulat, pagtatago ng datos o program upang mapadali ang gawain, at paglilibang. A. Computer. B. Printer. C. Typewriter. D. Scanner. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, computer. Pangatlo, ginagamit ito upang maimprenta o mailimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer. A. Keyboard. B. Monitor. C. Mouse. D. Printer. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Printer. Pang-apat, anong kahulugan ng acronym na CPU sa larangan ng computer? A. Computer Processing Unit. B. Central Processing Unit. C. Computer Power Unit. D. Central Power Unit. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, Central Processing Unit. Panglima, ito ang traditional na storage device na gumagamit ng mga mechanical na arm na nagbabasa at sumusulat ng data sa mga magnetic platters. A. Cloud storage. B. Compact disk. C. Hard disk drive. D. Solid state drives. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay
Letter C, hard disk drive. Ngayon naman, para sa gawaing ito, isulat ang T kung tama ang pangungusap at isulat ang M kung mali ang pangungusap. Una, ang keyboard at mouse ay mga output device. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay M. Mali. Pangalawa, ang PC camera ay kadalasan itong ginagamit sa video conference o video chat at sa pagkuha ng larawan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay T. Tama. Pangatlo, ang CPU o microprocessor ay tinagurian itong utak ng computer at matatagpuan ito sa loob ng system unit. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay letter T. Tama. Pang-apat, ang shutting down ay ang proseso ng pagpapatakbo ng operating system or OS at iba pang mga software sa isang computer mula sa kapangyarihang off hanggang sa nagiging fully operational ito. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang tamang sagot ay letter M. Mali. At panglima, ang speaker ay isang uri ng input device na kumokontrol sa galaw ng on-screen pointer at isinasaad din nito ang gagawin ng computer. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay letter M. Mali. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!